Scopper Gaban nakisali na sa labanan. Niligtas niya si Luffy. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1189. At ang title nga daw ng chapter na to ay King of the World. Sa title pa nga lang malalaman na kaagad natin na ang ma-highlight sa chapter na to si Im Sama. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing pagtapos daw matuhog ni Imu si Luffy naglabas pa daw ito ng panibagong espada at tinatawag nga daw itong Sea God Sword. Ipinangtuhog nga daw ulit ito ni Imu kay Luffy. Itinarak lang daw ni Imu itong dalawang espada niya na Sea God Sword at Sword of the Wailing Void sa katawan ni Luffy at idinikit ito sa isang puno. Meaning parang isaw na itong si Luffy dahil sa dalawang beses na siyang natutuhog ni Imu. So as far as we know buhay pa rin naman si Luffy kahit grabing damage na itong natatamo niya mula kay Im Sama. Anyway, sa sumunod na impormasyon naman sinasabing nasisense daw ni Usopp na merong masamang nangyari kay Luffy. Bali itong hinala nga ni Usopp hindi lang basta-basta hinala dahil alam naman nating meron na siyang observation haki. Meaning itong nararamdaman niyang masama kay Luffy bunga ng observation haki niya. Hindi nga lang niya ma-pinpoint exactly. Sana nga sa mga susunod pa na chapters ma-highlights pa ni Usopp itong observation haki niya dahil alam naman natin na supposedly para sa kanya itong Elbaf arc. At since currently wala pang gaanong moment itong si Usopp bukod syempre sa pagdidepensa niya kay Brook mula kay Ganku, sana lang na ma-awake niya yung advanced version o ma-upgrade pa niya lalo itong observation haki niya nang sa ganon kahit papano mabigyan siya ng hustisya para sa matagal niya nang inaabangang arc na Elbaf arc. Speaking of Ganku, sa sumunod na impormasyon nga sinasabing tuluyan na daw na natunaw itong bloke ng yelo kung saan nakakulong itong si Ganku. Pero wala pa nga rin daw itong malay hanggang ngayon. So isa nga ito sa plot ngayong Elbaf arc. Nakaka-excite ngang malaman kung anong Ganku itong gigising. Ito bang masama niyang version na nagpatumba sa ilang miyembro ng Straw Hat Pirates? O itong mabait niyang version na si Princess Shuri na siyang nakita natin sa flashback ni Brook? Ano't ano pa man naniniwala nga akong may posibilidad na itong si Ganku ang magiging susi para mapauwi itong si Imu sa Merijoa. Anyway, sa sumunod na impormasyon naman sinasabing bigla daw mapupunta yung scene kay Loki kung saan bigla na itong maaalala yung nabanggit sa kanya ni Shanks bago siya umalis sa Elbaf o nung time nakakatapos lang niyang patayin itong tatay niyang si Harald 14 years ago. Sinabi nga daw ni Shanks sa kanya na nagpe-prepare na daw itong world government para sa gerang mangyayari sa hinaharap. Yes, ang magiging kalaban nga daw nila yung King of the World o yung taong nakaupo sa empty throne. So marahil nagtataka kayo kung paanong nalaman ni Shanks itong patungkol sa existence ni Imu, gayong God's Blade lang yung naging ranggo niya. O itong shallow sea contract lang itong nakuha niya samantalang nasaksihan nga natin sa sitwasyon ni Harald na naging aware lang si Harald sa existence ni Imu nung maging ganap na siyang Holy Knight o nung oras na natanggap niya na itong deep sea contract. Obviously ang sagot dito dahil sa tatay ni Shanks. Malamang sa malamang nabanggit ni Garling kay Shanks yung patungkol kay Imu, or kung hindi man si Garling possible nga rin kay Shamrock niya nalaman yung patungkol dito. Nakita naman natin during sa flashback na naging close itong si Shanks kila Garling at Shamrock, kaya possible na nalaman ni Shanks either sa dalawang to yung patungkol kay Im Sama. Sa part naman ng sinabi ni Shanks na future war, mas nagiging malinaw na nga ngayon itong mga aksyon na ginagawa niya in the past. Gaya ng pagkuha niya sa Hito-Hito no Mi model Nika, itong pagbibigay niya sa Devil Fruit na to sa karapat-dapat, at itong paggalaw niya ngayong final saga dahil sa nararamdaman niyang nalalapit na itong future war. Sana nga bukod sa mini flashback na to ni Loki kay Shanks, ipakita rin sana yung pangyayari 6 years ago. Itong naging laban ni Loki kay Shanks at kung paano siyang natalo at itinali ni Shanks sa Tree of Adam. Dahil ngayon ngang may knowledge na tayo kung gaano kahalimaw itong si Loki in terms of battle, nakaka-excite ngang makita kung paano siyang tinalo netong halos 1,000 beses na mas maliit kesa sa kanya na si Shanks.
Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing bigla daw natuon yung pansin ni Imu sa dalawa niyang alagad, sila Summers at Gillingham. Nag-produce nga daw ng espada itong si Imu na tinatawag na Sword of Wrath at ibinigay niya ito kay Summers para panglaban kay Zoro. Si Gillingham naman binigyan daw ng Spear of Holy Command para panglaban kay Sanji. So bukod nga sa power up galing sa Omen, dinagdagan pa ni Imu ng weapons itong dalawa na to para matalo itong sila Zoro at Sanji. Kaya naman mas magiging challenge nga ito para sa dalawang pakpak ni Luffy. Bali kinumpirma nga rin na itong mga pinuproduce daw ni Imu na mga sandata in fact na yung mga armas ng mga leaders ng 19 kingdoms na naging kaalyansa niya 800 years ago. Meaning kumpirmado na itong mga nakikita nating weapons sa ibaba ng Empty Throne in fact na may version neto si Imu. Ito pala yung mga ginagamit niyang pang-atake. Kung matatandaan nyo guys meron nga tayong theory na ginawa kung saan tinalakay natin sa video na to yung possibility na itong nakikita nating appearance ni Imu na nasa Elbaf hindi talaga ito yung totoo niyang appearance. Kumbaga transformation lang ito. Ang siste nga itong naka-veil na lagi nating nakikita na parang babae ito talaga si Nerona Imu. Since ito nga yung lagi nating nakikita sa mga flashbacks. Itong version naman ng appearance niya na nasa Elbaf ngayon ito na yung pinagsama-samang appearance ng 19 leaders na kumalaban kay Joy Boy 800 years ago. Nag-come up nga tayo sa ganitong conclusion dahil sa itong katawan ni Imu na version niya sa Elbaf may appearance ng iba't ibang lahi gaya ng mga Lunarian, Ancient Giants at iba pa. Bali kung trip nyo nga i-deep dive pa itong theory natin na to ilalagay ko na lang yung link ng video na to sa comment section sa ibaba. Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing magtatapos daw itong chapter 1189 sa pagpuproduce ni Imu ng isa na namang sandata. Tinatawag nga daw niya ito na Shinshan Axe. Kung saan itong palakol nga daw na to ang ipangtatapos sana ni Imu kay Luffy. Pero bago pa nga daw tumama kay Luffy itong palakol na to bigla daw dumating itong si Scupper Gaban at sinalag itong atake ni Imu. So gaya nga ng nabanggit ko sa recent video natin isa nga itong senaryo na to sa posibleng mangyari. Itong pagdating ni Gaban para pigilan si Im Sama. Ang idea nga neto similar sa Sabudi Archipelago arc kung saan nung time na hindi rin kaya ng buong Straw Hat Pirates itong si Admiral Kizaru bigla ngang nag-step up itong si Rayleigh para labanan itong si Kizaru. So same as Gaban na dahil sa dihado na itong Straw Hat Pirates nag-step up din siya para tulungan itong sila Luffy laban kay Imu. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1189. As usual, sa susunod na video nga tatalakayin natin yung full chapter. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong video na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!